Hello guys! Welcome to another vlog. Today's video, isi-share ko sa inyo ang ganap sa first birthday ng baby namin. Wala namang big celebration na ganap. Dito sa Laguna namin sinelebrate ang first birthday ni Pio. Naghanda kaming kaunti para sa mga kawork ng asawa ko at ilang mga ninong at ninang ni Pio. Nag-share din ako sa mga malalapit na kapitbahay namin. Actually, marami nagtatanong kung bakit daw hindi namin sinelebrate ng bongga ang birthday ng nag-iisang anak namin. Well, iba-iba naman tayong mga magulang. Para sa aming mag-asawa, hindi pa naman ma-appreciate ni Pio ang big celebration. At syempre, pagiging practical din. Mahirap kayong kitain ng pera. Hindi naman kasi kami mayaman. Pero pag ganitong mga special occasion, talagang pinaglalaanan ng asawa ko. Kung gagastos kami ng malaki, gusto namin yung satisfy ang kaligayahan ng anak namin. Para sulit kahit gumastos kami ng malaki. Yes, nag-iisa pa lang namin siyang anak at matagal namin siyang inantay. Pero hindi naman ibig sabihin nun, kailangan na namin siyang bigyan ng bonggang party. Hindi pa rin naman niya ma-appreciate yun kasi bata pa siya. Ito nga't hirap na hirap kami mag-picture at mag-video sa kanya dito At marami pa naman siyang birthday na darating. Kinabukasan naman, nagpunta si Tita Jen dito sa amin sa Laguna. From Mandaluyong to Laguna, nag-effort talaga siyang mag-commute. Thank you, Tita Jen. Saturday morning naman, pinuntahan kami ni tatay dito sa Laguna. From Talim Island, nagbiyahe siya papunta dito sa Laguna. Thank you, Lolo. Bago nga kami umalis, nag-picture-picture muna kami. Pagpunta nga doon, na-traffic pa kami ng sobra. Inabot yata kami ng 2 hours. Eto nga't di pa kami nangangalahati. Ang batang ito ay nagutom na. Ayan, at kumain na. At sa sobrang traffic, after niyang kumain, ay nakatulog din siya sa biyahe. Ang start namin sa resort ay 8 a.m. to 5 p.m. kinabukasan. 9 a.m. na yata kami nakaalis sa bahay. Kaya nag-video na muna ako. Ayan si Tita Jen. After na napakahabang traffic, ayan at nakapasok na kami sa Pansol, Laguna. Tada! Nandito na kami sa Elion Private Resort. Kami ang unang dumating sa mga kasama namin at yan nga at late pa kami. May ilan na kasama namin na family kasi sinabay nila yung birthday nila kay Pio. Para isang celebration na at the same time family bonding na din. Hindi lang namin nakasama yung ibang family kasi may mga kanya-kanya silang ganap. Yung iba naman, wala rin masasakyan. Mahirap kasi mag-commute. From Rizal to Laguna. Habang nagbi-billiards nga kami at nagkakatuwaan kami dahil pare-parehas kaming gutom. Actually, kumain naman kami bago kami umalis. Heavy breakfast naman yung kinain namin. Kaya lang, sa sobrang tagal talaga ng traffic, 2 hours kami, ayun at nagutom na nga kami. Ang nakakalungkot na part, yung mga pagkain, sila yung may mga dala. Usapan talaga namin, magdadala ako ng unang pagkain namin pagdating sa resort. Hindi na kinaya ng powers ko kasi si Pio walang ginawa kundi dumede. Nung pagdating namin sa resort, tinanong namin kung nasa na sila. Nako, sa sobrang traffic, nandun pa lang sila sa barkadahan sa Rizal. Sobrang layo pa, ayan at inantok na nga ang asawa ko. Habang busy nga sa pagsuswimming ang Pio namin, ayun, tumakas kami. Kailangan din pala namin magsaing kasi ang mga dala nila is puro lutong ulam na at yung iba mga fresh para naman yan kinabukasan. Buti na lang talaga marami mabibilan dito sa Pansol. Hindi ko na nga na-video yung pagpunta namin sa palengke pero pagbalik namin, nagsaing naman ang asawa ko ng kanin kasi hindi ako marunong magsaing ng sobrang dami. After naman namin kumain, nag-ayos na kami kasi kailangan namin bumalik sa Kabuyaw para naman sa follow-up check-up ni Pio. Hindi rin kasi namin pwedeng ma-miss yun kasi kailangan niya ni Pio. Meron kasi siyang skin asthma o atopic dermatitis. Buti na nga lang ay medyo magaling na dito at nagpayag naman ang kanyang pedya na mag-swimming siya. Ayan ang bata, napakakulit habang hinihintay namin si Doc. Pagbalik naman namin sa resort, nandun na silang lahat. Syempre, hindi naman nagpahuli ang anak ko at yun, naligo na agad. Sobrang happy talaga ng baby namin. Yan yung gusto naming mangyari at makita sa anak namin ngayong birthday niya. Hindi lang siya basta masaya dahil pinapatawa mo siya. Masaya siya kasi
gusto niya yung nangyayari sa kanya ngayong araw na to. Ayan nga, tumabot na ng gabi, naliligo pa yan. Kami lang talaga ang nag-ahon kasi baka magkasakit na siya. Dahil gabi na at pagod na rin ng mga bata, ayun, mga nagsikainan na sila at nagtulugan. At syempre, mga matatanda naman ang rumampas sa swimming pool. Bukod doon, para kompleto ang bonding, syempre hindi mawawala ang kainan. Kwentuhan, inuman, kantahan, lahat-lahat na. Hanggang isa-isa ng antukin. Kinaumagahan naman, sinulit ng mga bata ang swimming pool, ayun at nagtatalon agad. May batang nayamot kasi oras na ng kanyang pagdede at pagtulog. Sa sobrang pagod, saglit lang nakadede sa akin, ayan at tulog na agad. Nagpakuha na nga rin ako sa asawa ko ng pagkain para dito na kumain dahil pagkising nito panigurado dedede ulit to. Habang natutulog nga siya, ayan at biglang ang umulan. Kakatapos ko nga lang kumain at tinawag kami para bumaba at magsalo-salo na sa pagkain. Siyempre bago kumain, nag-pray muna kami at pinagdasal yung mga may birthday. Kinantahan at pinag-blow namin sila ng mga cake. After kumain ng lahat, ayun at nagbalik ulit kami sa swimming pool. Eto ngang si Pio namin, hindi na namin napagpalit ng damit, ayun at naliligo na. Napasarap pa nga ang ligo nila kasi nung badang tanghali ay umulan. Kaya naman na-experience ni Pio for the first time ang pagligo sa ulan. Sa totoo lang, kulang pa ang tulog niyan kasi puyat na puyat yan kagabi. Pero dahil nga bata pa ang Pio namin, hindi ko na pinababad pa. Sabi ko nga sa asawa ko, palitan na niya. Oras na din kasi ng pagdede at pagtulog niya. Aba, hindi siya nayayamot ngayon kasi nga nag-e-enjoy siya sa nangyayari sa kanya. Nakita niyo ba ang ganda ng smile ng anak ko? Sobrang sarap ng feeling habang tinitignan ko tong video na ito. After ngang masulit namin ang 36 hours namin, eto't nagpicture-picture muna kami bago kami mag-check out. Kaya sa mga first time mom dyan, huwag niyong i-pressure ang sarili niyo kasi magwa 1-year-old na ang anak niyo. Hindi niyo naman kailangan gumastos ng sobrang laki. Ang importante ay maging masaya yung anak niyo. Para sa akin, mas gastusan niyo siya sa binyag niya. May 3 bagay ang i-consider nyo sa binyag niya. Una, ang pagpapasalamat sa Diyos dahil binigay niya sa atin ang anak natin. Pangalawa, ang pagiging Kristiyano niya na isang beses lang naman nangyayari sa buhay niya. At pangatlo, pasasalamat sa mga naging ninong at ninang ni Pio na tinanggap siya bilang inaanak. Pero syempre, bilang kayo ang magulang ng anak nyo, kayo pa rin na masusunod. Yun lang, salamat sa panonood. Bye-bye!